Sa harap ni Chinese Premier Li Chang, inilakad ni Pangulong Marcos sa ASEAN Summit ang anyay patuloy na pangaharas at pananakot ng China sa West Philippine Sea. Sa ulat naman ng Japanese media, sinabi umano ng Pangulo sa mga kapwa ASEAN leader na huwag magbulag-bulagan sa mga anyay iligal at mapanganib na aksyon ng China sa South China Sea. Mula sa Lao, People's Democratic Republic, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Emil, nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga kapwa leader sa ASEAN at sa harap ng kinatawan ng China na madaliin na ang pagbuo ng ASEAN-China Code of Conduct para panatilihin ang kapayapaan sa South China Sea. Sa harap ni Chinese Premier Li Chang na siyang kinatawan ng China sa ASEAN Summit sa Lao PDR, idinetalye ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati ang mga insidente ng mga agresibong pagkilos ng China laban sa Pilipinas. Kabilang na riyan ang pangaharang, pambobomba ng water cannon, panunutok ng laser at sadyang pagbangga sa barko ng China sa Escoda Shoal at magyang pambubuli sa mga barko at eroplano ng BFAR. Sabi ng Pangulo, patuloy daw na nakakaranas ang Pilipinas ng harassment at pananakot mula sa China. Pagpapakita raw ito ng patuloy na pagbaliwala ng China sa international law. Nakakalungkot daw na ang pangkalahatang sitwasyon sa South China Sea ay nananatiling tensyonado at hindi nagbabago. Kaya nga raw kailangan maging bukas ang lahat ng partido para seryosong ayusin ang mga hindi pagkakasundo at mabawasan ang tensyon. Kaya raw kailangan madaliin na ang mga negosasyon para sa ASEAN-China Code of Conduct. 1992 nang simulang isulong ang pagbuo ng isang Code of Conduct sa South China Sea, pero hanggang ngayon, yan pa rin ang pinag-uusapan. Pero magyang mga batayang elemento ng kasunduan tulad ng kung ano magiging saklaw nito at kung ito ba'y magiging legally binding ay hindi umuusad. Simpleng kahulugan pa nga lang daw ng self-restraint o pagtitimpi, hindi mapagkasunduan. Sa isa pang hiwalay na pulong sa ASEAN-Japan Summit, sinabi naman ng Pangulo na may tuturing anyang transnational problem ang mga agresibong aksyon sa East at South China Sea na nakaapekto sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon at tungkulin anya ng ASEAN na bantayan ng maritime security at territorial integrity. May mga bansang nagpahayag din ng pagkabahala sa napapadala sa tumitinding tensyon sa South China Sea tulad ni Prime Minister Lawrence Wong ng Singapore. Base sa ulat ng Agence France Presse, inilarawan niya na live at immediate ang issue at maaaring magkaroon ng malubhang sakuna na mauwi sa digmaan. Pero hindi rin daw katakatakang marami mga bansa sa ASEAN ang nangingiming pumanig sa Pilipinas sa usaping ito. Hindi naman kasi may kakaila ang kahalagahan ng China sa ekonomiya ng ASEAN. Pinakamalaking trading partner ng ASEAN ng China sa kabuang 500 bilyong dolyar na halaga ng kalakalan kada taon. Ikatlong pinakamalaking pinanggagalingan din ito ng foreign direct investments. Gita man ng Pangulo, hindi dapat ihiwalay ang economic cooperation sa political security. Kaugnay nito, iniulat ang Japan-based media na NHK na nanawagan naman ng Pangulo sa retreat kahapon ng mga kapwa ASEAN leader na huwag magbulag-bulagan sa mga anyay iligal at mapanganib na aksyon ng China sa South China Sea. Sinabi pa umano ng Pangulo na tiliwas daw ang mga aksyong ito sa layunin ng ASEAN na magkaisang humarap sa mga banta laban sa mga miyembro at ang pananahimik sa gitna ng mga bantang ito nakapagpapahinaan niya sa ASEAN. Ang ulat ng NHK ay base raw sa nakuha nilang kopya ng speech ng Pangulo. Hindi inilabas sa Malacanang ang talumpating yan dahil karaniwang hindi isinasayang papawid ang usapan sa leaders retreat. Sinubukan naming tanungin ng Pangulo tungkol dyan. It is improper for me to disclose anything that was mentioned in closed session. Emil, kanina lamang ay nagkaroon ng bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos at si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Nagpasalamat ang Pangulo sa patuloy na suporta ng Canada sa posisyon ng Pilipinas, hindi lamang sa mga statement kundi maging sa anyay capacity building ng Pilipinas sa South China Sea. Ganyan din ang isa sa mga naging tema ng mensahe ng Pangulo sa ASEAN-Australia Summit sa harap ni Prime Minister Anthony Albanese. Nagpasalamat ang Pangulo sa pagsuporta ng Australia sa posisyon ng Pilipinas na dapat sundin ang UNCLOS at gayon din ang international law. Emil. Ivan, may tugon na ba ang China sa mga sinabi ng Pangulo sa harap ni Chinese Premier Li Chang? Yes, Emil, limitado ang access ng media doon sa nangyaring ASEAN-China Summit, lalo na kapag nagsasalita ng mga individual leaders. Pero ang posisyon ng China dyan hindi nagbabago. Kanilang pinaninindigan na ang halos buong South China Sea ay kanilang teritoryo at anumang aksyon na ginagawa nila ay pagtatanggol lamang daw sa kanilang soberanya.
1992 pa, Ivan, nang ipakilala ang ideya ng pagbubuo ng Code of Conduct sa South China Sea. At nitong 2002, nag-agree na ang China at ASEAN na bumuo ng Maritime Code. Pero yung formal na proseso para riyan, nagsimula lang noong 2017 at ngayong 2024 na, wala pa rin nabubuo. Bakit ba ang tagal ng proseso? Ano ang nagpapatagal dito, Ivan? Tama yan nabanggit mo, Emil. Bagong reporter pa lang tayo, nagko-cover ng ASEAN Code of Conduct na yung pinag-uusapan eh. Pero seriously, tulad na nabanggit ng Pangulo, may mga ilang konsepto na hindi mapagkasundoan eh. Something as basic as halimbawa, ano ba ang ibig sabihin ng self-restraint? Hindi mapagkasundoan yon ng mga bansa kung ano magiging wording doon sa Code of Conduct. At nariyan din siyempre yung kung ano ang magiging scope o saklaw nitong Code of Conduct at pinakamahalaga, ito ba ay magiging legally binding. Pero Emil, tugma naman ang nagiging aksyon ng China kaugnay nito. Ayaw nila na makipag-usap multilaterally o yung maramihan ang kanilang mga kausap na bansa. Gusto nila bilateral o paisa-isa dahil dito mas malalaro nila ang kanilang kapangyarihan at bentahe sa negosasyon. Emil. Maraming salamat, Ivan Mayrina.